Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong panibagong balita tungkol kay Presidente Bongbong Marcos sa kanyang bagong speech ngayong araw na ito, no? Si Presidente Bongbong Marcos pinuri itong si Ninoy Aquino. Okay? Pinuri niya. Na alam naman natin na magkalaban itong pamilyang Aquino at PBBM sa dekada na, 'di ba? So yung mga supporters magkalaban 'yan, no? Dahil sa history sa nangyari, mga loyalista at mga dilawan. Pero pinuri pa rin ni PBBM itong si Ninoy sa kanyang Ninoy Aquino Day. Okay? At nananawagan itong si Presidente Bongbong Marcos ng pagkakaisa. Ngunit itong mga dilawan, ipatuloy pa rin binabatikos itong si Presidente Bongbong Marcos. Itong mga dilaw, binabatikos. Ito yung script nila ngayon. Kayo lang ang babangon muli. Kami wala. Yan ang sabi nila. Binabatikos pa rin. Pinuri na nga si Ninoy, binatikos pa rin nila. Okay? So yan ang ipapakita ko sa inyong video na ibabalita at magre-react tayo. No? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV 123 Go. Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? Follow, subscribe Donmar TV sa Facebook at YouTube 123 Go. Thank you. So, ipapakita ko itong balita na ito at tayo ay magre-react tungkol sa issue na ito. Nel, ano sa kabuuan ang nilalaman ng mensahe ng Pangulo ngayong Ninoy Aquino Day? Yes, Ella, isang tabi muna ang politika. Ito ang naging sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Ninoy Aquino Day. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang pagkakaisa ng mga Pilipino tungo na rin sa ikabubuti at ikauunlad ng Pilipinas. Nakikiisa ang Pangulo sa paggunita na ito ng mga Pilipino sa buong mundo sa pamamagitan ng paninindigan sa kanyang paniniwala at paglaban sa tama. Nagsilbihan niya siyang halimbawa sa maraming mga Pilipino. Hinikayat din ni PBBM ang mga Pilipino na gawing inspirasyon ang dating senador. Batay sa Republic Act No. 9256, ginugunita ang August 21 bilang Ninoy Aquino Day. Ngayong taon ang 40th death anniversary ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Yan muna ang ating update. Okay, so yan ha. Klarong-klaro yan na pinuri ni Presidente Bongbong Marcos itong si Ninoy Aquino. Okay? Sabi pa nga ni Presidente Bongbong Marcos na good example itong si Ninoy sa kanyang mga layunin noon, no, na loyal sa ating gobyerno, sa ating bansang Pilipinas. Yan ang in-emphasize ni PBBM. Now, ang tanong dito, no, tama ba si Presidente Bongbong Marcos dito? Yes, tamang-tama, no? Alam natin, no, marami sa ating mga audience dito na hindi gusto itong si Ninoy Aquino. Ngunit ang nakita ni Presidente Bongbong Marcos sa Ninoy Aquino Day, hindi niya binanggit yung mga palpak ni Ninoy. Hindi niya binanggit yung mga negative tungkol kay Ninoy Aquino. Ngunit pinofocus niya yung kung saan yung tama at galing ni Ninoy Aquino. Yun ang in-emphasize niya. And that will serve as example raw natin sa buong bansa. Lahat ng mga Pilipino. Di ba? So, ang ganda. Ang galing ng ating Presidente Bongbong Marcos. Kahit kalaban ng kanyang pamilya, kahit kalaban ng sa politiko, pero pinuri pa rin niya itong si Ninoy Aquino. Wala siyang bahid na sama ng loob. Wala siyang hatred. Wala siyang insecurities, kundi nagpapakita lamang na genuine at tunay yung sabi ni PBBM na tayo ay magkaisa. So tama si PBBM dyan. Ngunit, meron pa rin mga dilawan, yung mga script nila, nakita ko, wala sa hulog, wala sa argumento yung kanilang mga Sabi nila, kayo lang ang
babangon. Dahil sa slogan ni PBBM na babangon muli. Kayo lang ang babangon, kami hindi. Di ba? Wala sa hulog. Wala sa argumento. Pasalamat nga kayo na pinuri ni PBBM yung idolo niyong si Ninoy Aquino. Di ba? Bakit ba? Ang tanong dito, bakit ba nila binatikos itong si Presidente Bongbong Marcos? Di ba kaya hindi nila matanggap na naibalik yung mga Marcos? Naibalik yung mga Marcos dahil palpak yung pag-handle ng mga Aquino. Bumagsak ang ating ekonomiya dito sa bansa natin. Lalong nagkagulo nung sila'y namumuno dito sa Pilipinas, ang kanilang liderato. Di ba? Na-compare. Yung panahon ni Ferdinand Marcos at yung panahon ni Cory, na-compare nila na mas mabuti pa yung kay Ferdinand Marcos. Di ba? So kaya nga, naibalik yan ang mga Marcoses ngayon. Na hindi nilang matanggap. Tayo naman mga Pilipino, gusto natin yung pagbabago. Lahat naman tayo gusto natin pagbabago. So kung sino yung iboboto natin at sino yung mananalo, rerespetuhin natin yan. Di ba? At the end of the day, kung palpak yung binoto natin, di tayo yung mablame. Itong pamilyang Marcos at itong pamilyang Aquino, may kanya-kanya yung liderato. May kumbaga brand. Tested na. Yung panahon ni Ferdinand Marcos, okay. Sa iba dyan, hindi raw okay kasi grabe daw kastrikto yung panahon ni Ferdinand Marcos, which is effective naman. Yung panahon ni Cory Aquino, parang yatang hindi marami ang nakarealize na mas magaling pa si Ferdinand Marcos. Correct me if I'm wrong, but yun ang opinion ko. Diba? At ngayon, binatikos nila ngayon si PBBM na sana respetuhin nyo dahil presidente natin yan. Matatawa, sabi nyo, babangon muli ang Pilipinas. Pagbabago ng Pilipinas. Ayaw nila sa slogan na yan eh. So, ibig sabihin, lagi kayong kontra ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kayo ang nagpahirap sa bayan. Kayo yung nagpapagulo eh. Instead na tayong mga Pilipino ay magkaisa, wala. Lagi kasing hatred ang inyong pinaiiral. Mga bleeding hearts dyan. Buti nga, pinuri si Ninoy eh. Hindi na, sana nag-appreciate na lang kayo. Meron ring mga nagsabi doon, meron ring mga bumabatikos kay Ninoy doon sa mga comment section. Paano? Ito rin vice versa. Itong mga bumabatikos rin kay Ninoy dahil pinuri ni PBBM. Huwag na sanang ganyan. Dapat tayo magkaisa eh. Kasi kung babagsak si PBBM sa kanyang panunungkulan, babagsak tayong lahat. Kung sino ang presidente ngayon sa Pilipinas, susuportahan natin. Kung hindi nyo gusto ang Pangulo, respeto na lang, kahit respeto lang. Yun ang naman, di ba? So, ano ang makukuha nyo dyan sa lagi nyong pagbabati ko sa presidente? Wala. Hatred lang sa iyong lalo kayong mas stress niyan. Okay? So, ayan si Presidente Bongbong Marcos pinuri si Ninoy Aquino. At heartily yun. Nakikita ni Presidente Bongbong Marcos ang mga magagandang ginagawa rin ni Ninoy Aquino. Hindi na niya pinansin yung mga away-away, mga negative noon tungkol kay Ninoy. Kung hindi, ang nakita niya yung mga good traits ni Ninoy na pwede nating will serve as an example and i-follow natin. Okay? So, kinalimutan
ni PBBM yung politika. Kinalimutan ni PBBM yung mga hatred. Kinalimutan ni PBBM yung mga away politiko. Dahil tayo ang malulugi dyan, bansang Pilipinas at ang taong bayan. Okay? Ganyan ang leader na totoo. Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Presidente Bongbong Marcos, tama lang ba na pinuri niya si Ninoy Aquino? Okay? Comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.